Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is November 8, 2025 at tayo ngayon nakapunta dyan sa may Ipil, San Isidro, Parañaque po ito. San Isidro, Parañaque, at dadalhin po natin sa may Ayala Mall sa Manila Bay, sa Siana Avenue Mall, sa Siana Avenue, Baclaran, Parañaque po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka sakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, babalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantalang tayo papunta doon ay makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Sa mga damit ng kanilang suot na gusto nila ay dahil sumasakit ang kanilang balakang. Alam po ninyo ang inflammation, ang ugat ng mga kirot na ito. And of course, bilang doktor, marami sa inyo ang nakarinig na ng resetang anti-inflammatory medicine. But wait, there's more. Hindi naman pwede na puro tayo pain reliever na lamang. Dahil alam natin na ang matagal at mahabang pag-inom ng mga synthetic na pain relievers ay maaaring makasira sa ating mga organ. Dito, pumapasok ang pag-inom ng mga natural supplements, lalo na ang nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Mayroon po ito natural anti-inflammatory property na hindi nalalayo doon sa mga cyclooxygenase inhibitor. Ibig sabihin, binabawasan po nito ang nararamdaman nating kirot in a natural way without the side effects. Hanapin po ninyo sa merkado, MX3 na hango sa balat ng mangosteen o pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Take it, it is safe and all natural. Baka hindi po ninyo alam na ang matagalang pag-inom ng mga pain relievers ay hindi lamang nagiging dahilan ng paghangasin ng sikmura, bagkus maaari pa ito makasira ng ating kidneys, maging ng ating atay, dahil doon po sila dumaraan for metabolism and processing. Kaya the less pain relievers that we are taking, the better for our body. Muli, this is Dr. Evidian. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Colegio San Agustin Binyan Senior High School Department and the CSA Binyan Grand Alumni Homecoming Committee 2025 present Kislap ngayon, a fundraising concert featuring The Ridleys, Sean Archer, Ebe Dancel, and Rico Blanco. November 8, 2025 at the Santa Rosa Sports Complex, Santa Rosa City, Laguna. Tickets available starting October 1 via Helix Pay. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos. Sa Pasko Panalo, malakas promo. Kasama ang Pride Detergent. Napakadali lang manalo. Itoto ang volume ng inyong cellphone, radio at TV. Dahil kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH, instant meron kang pamasok 1,000 pesos. Hindi lang yan, dahil kapag nasagot mo pa ang aming word of the day, mapapasayo rin ang aming DZRH mini component. Plus, meron pang dagdag kaginado na Noche Buena Basket mula sa DZRH at Pride Detergent. Kaya, tutok na! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ating oras 20 minutos bago po mag-alas 11 ng umaga. Hey! Kasama ka kwentuhang katsukaran. Siguradong inibatan sa pagbilangan na nilang bumalik sa evacuation center. Ang binanggit lang din kahapon ng Pangulo, napasa na nila yung mga detalye para doon sa itatayong mga temporary shelters sa kada tao ang pagkadabayan at lungsod para doon sa mga wala na talagang uuwian ng mga residente. Pero yan ay kailangan pa daw i-consolidate natin sa pilan ng mga LGUs para makahanap ng ligtas nila area kung saan itatayo yung mga temporary shelter units na yan. Dapat sana mabilis ang galaw, ligtas para hindi naman mahirapan ang ating mga kapamilya dyan.
Diba? Yun nga, Tita Winnie, at kumbaga parang bumabangon pa nga lang sila doon sa naging epekto sa kanila nung lindol. Tapos ito nga si Bagyong Tino, at kahit pa lumalabas sa mga forecast na hindi naman maapektuhan ng Bagyong Uwan ang bahagi ng Cebu, pero yung sentimento ng iba dito, kumbaga parang natotrauma na rin sila eh. Natatakot na rin sila sa mga balita na may papasok sa panibagong bagyo. Hindi na naman nila alam kung anong gagawin nila, kung ang mag-recover ba sila ng tuluyan o mag-i-evacuate ulit dahil may paparating na naman na bagyo. Oo. Kaya napapanawagan natin ay mapabilis sana ang aksyon at solusyon para naman maging maayos ang kalagayan ng ating mga kapamilyang nagkalantanin dito. Thank you, Christian. Extra, please. Maraming salamat, Tita Winnie, at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yotores, DZMM. Salamat sa iyo, si Christian Yotores, nagbabalita mula Cebu City. Samantala, Alvin, Vice President Sara Duterte may paalala sa gitna ng nakaambang epekto ng pag-uwan. Narito ang balitang kumpirmado at sigurado kahapon sa atin ng Radyo Patrol. Tita Winnie, sa isang video message ngayong umaga, pinadalahanan ng Vice Presidente ang mga Pilipinong maging alerto sa gitna ng posibleng epekto ng paparating na bagyong uwan. Anya, mas maiging maghanda bago patuluyang manalasa ang bagyo. Ayaw niya lumitas sa maaga kung sabi na sa highest area tulad ng malapit sa baybayang dagat at mga lugar na lantan sa pagbaha at pagtulo ng lupa. May gilitan niyang itali ang mga gamit sa bahay at pagulin ang mga pangalang posibleng maging dahilan ng aksidente. Unsod na ginasang malakas sa hangin dala ng bagyo. Dapat na rin tayo magsasako bumili ng pagkain, inuwi-tubig, gamot, baterya at landline at iwasan po biyahe ng Pick up po. Hindi naman kinakailangan. Kinakasabay ka lang magiging pagsilan sa lakas ng hangin at bagyo. Ang bagyong uwan sa posibleng maramdaman sa Sentral at Montisyon, Bumas at Paglet. Samantala sa pag-ikot ng Radyo Patrol sa Index, kapansin-pansin nakatupilak ang mga billboards sa tabi ng expressway na kadalasan ginagawa bilang paghahanda sa matinding sama ng panahon. Dito rin dito rin sa bahagi ito ng index ay makulimlim ang kalangitan pero wala pa namang naranasang pag-ambon o pag-ulan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Legazpi, DZMM. salamat sa iyo, Zeus Legazpi. Tuloy-tuloy po ang ating update tungkol sa bagyong uwan. Dumako naman po tayo sa MDRRMO Naga. MDRRMO Naga naglabas ng forced evacuation advisory sa mga residente na nasa flood-prone area. Mula sa Naga City, magbabalita si Norly Daniel para sa DZMM. Yes, Norly? Magandang umaga, Tita Winnie. Update ngayon dito sa Camarines Sur, partikular dito sa lungsod ng Naga, sa bayan ng Magaraw, Camarines Sur. Nagpalabas na ng advisory ang MDRRMO ng nasabing bayan ng forced evacuation sa mga residente ng nasa flood-prone areas. Pag-reach na ito ngayong alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Samantala, naka-alerto na rin ang ilang bayan sa probinsya ng Camarines Sur sa magiging epekto na paparating na bagyong uwan dito sa Naga City. Patuloy ang panawagan ng mga opisyal ng barangay sa mga residente sa mga nasa low-lying area na mag-evacuate sa mga designated evacuation centers ng mga barangay. Patuloy rin ang streaming ng mga sangha ng mga kahoy sa ilang mga barangay dito sa lungsod. Nag-iikot na rin ang global na pamahalaan ng Naga kasama ang City Disaster Risk Reduction Management Office sa mga daluyan ng kinasasa ulan ng nasabing bagyo. Nakabandera na ang Typhoon Signal number 1 dito sa lalawigan ng Camarines Sur kasama ang Naga City. Sa ngayon, makulimlim na ang dalangitan at may pukso ng pag-ulan. Konting hangin na ang nararamdaman dito sa Naga City. Mangilan-ilan na rin na may mga pag-aari ng mga sasakyan ang nililipat sa mga matataas na lugar para hindi maabot ng tubig. Kung sakaling magbaha dala ng malakas na ulan, itong papalapit na bagyong Uwan kahit pa hindi direktang tatama ito sa Bicol Region. Mula dito sa Naga City, Norly Daniel para sa DZMM. Maraming salamat, Norly Daniel. alerto sa bagyong uwan. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Basta sa Isidro. Babalik po tayo after a few reminders. Oras po natin, 14 na minuto.
bago mag-alas 11 ng tanghali. Basta AM, DZMM. Ganado ang Sabado, lalo na kung sisimulan sa mga balita at kwento mula sa mga rehiyon. Hatid ng Yan Tayo. Kasama sina Noel Alamar at Dennis Datu. Sabado, alas 4 ng madaling araw. Eksklusibong ulat at pahayag mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan at mga usapin ng bayan. Malalaman mo kung anong ganap. Kasama sina Christian Diosores at Victoria Tulan. Sabado, alas 6 ng umaga. Walang balitang palalampasin sa Radyo Patrol Balita Weekend. Alas 7. Lahat ng nangyayari, alam mo. Dito tayo. Mismo. Where needed, together also with our LGU partners. We are also looking to the future where perhaps we can plan better and rebuild stronger and more resilient for the future. We know that the challenges associated with the flooding that happened as a result of Typhoon Nino is perhaps more systemic rather than just due to one incident. So kailangan talaga siya ng reassessment and then planning. Perhaps we can look at really what do we need to do to rebuild nature for community resilience for the long term. And then let's continue to extend compassion and support, at all times to our fellow Cebuanos and really just in general, to our kababayans, to each other. I think that's the most important thing when we have situations like this, no? And then how do we rebuild lives better? How do we plan better for our communities moving forward? There's always hope after the darkest moments, but we have to be more, I think, careful in the planning and the steps we take moving forward. So kailangan mas deliberate po yung mga actions natin. Ang flooding kasi in our youth, partially it can be prevented with proper planning, right? And the right strategies in place. We cannot, unlike earthquakes where we can predict or prevent, pero yung flooding kasi to some extent, kaya natin gawin yun because water will flow where it flows. So if you follow the water, you know kung saan yan babagsak, kung saan yan mahulog. So pwedeng pagplanuhan mo yan ng mabuti. And of course, avoidees, we will always support as well the efforts of the government. We know that they're also working so hard to respond to this situation. So we'll continue to try to do everything that we can to support families and communities that have been so affected. Thank you very much for that wonderful message. Nakaka-assure naman po yan, Ma'am Jingay. So Ma'am Jingay, sa lahat ng mga gustong sumuporta, I think Boy Kids Foundation is always open. Kung gusto nyo po mag-volunteer, gusto nyo po mag-donate, always open po ang Boy Kids Foundation. Thank you Ma'am Jingay and happy weekend po sa inyo. Sa lahat ng bumubuo ng Boy Kids Foundation. Mabuhay po kayo Ma'am Jingay. Thank you, Miss Lee, and stay safe as well to all your viewers. Maganda-handa po tayo dahil nandito na nga po si Juan. Maraming salamat, Miss Lee. Thank you. Thank you. That's Miss Jingay Montivero Malvar, ang president ng Boy Kids Foundation. Alright, naku, grabe. Mga taga-Cebu, kumusta na po kayo dyan? Sana ay konti-konti po ay magpapano na po tayo. Commercial break muna tayo at pagkatapos po niya ay babalikan po natin ang ating mga youth leaders po ulit sa ating pagbabalik ang ating oras 11:21. This content is brought to you by ECS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion detergent, para next time sa labada, more time sa pamilya. Champion detergent, para next time sa labada, more time sa pamilya. Ang balitang yan ay hatid sa inyo lang. MX3, dito ako, Elite. Number 1.
Kuya, may idea ka kung saan dito held yung mga fan run? Ay, hindi ko po announce eh. Hindi sila nag-post kung saan yung sa Ano na lang po, itanong nyo na lang po sa mga guards ng SM. Alam na po nila yan dyan. Muwa Complex lang, yung laki-laki ng Muwa Complex. Kaya nga po hindi ko. Saan mo hanapin dito? Para di madaling maghira ang ibig ng pamilya, ngayon pala. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Helps stop cavities and avoid a part once you refresh with regular use. Talaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by EPS, manufactured ISO certified world-class quality. The champion with wash technology. Best tayo sa Lamada, more tayo sa pamilya. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base. Galing-galing mo, Smart dishwashing base ko. Prito ulam na masebo, sa lawang kaldero. Galing for everyday. Correct. Sa yung social pension program yan, yun ang SWD. Sa ngayon po, yung higit kumulang 4 million social pension beneficiaries, kalahati nun may national ID. Okay, so, and the number is increasing. Maaaring hindi sila mismo ang nag-facilitate o nag-authenticate, pero baka yung kanilang mga kasama sa pamilya ang tumulong o ang naglakad ng mga halimbawa, nag-authenticate gamit ang BPM certificate. Okay lang sa inyo yun. Pwede naman yun. Kasi dadaan kasi talaga sa proseso. Yung BPM certificate, dadaan kasi sa proseso ng tinatawag namin liveness check. Yung liveness check, ibig sabihin, sinisigurado ng BPM certificate na ang tao nyo ay siya yun at buhay. Kumukonect yun sa PSA, may teknolohiya na yun. So, kahit na iba yung nag-enroll, pero sa bandang dulo, harap pa rin yung social pension at susunod siya ng selfie to check if that person is actually the one being registered. Kasi di ba iba baka iba yung nakakakuha ng benepisyo. Correct. Hindi ako naman yung point guys. Ayaw ko naman Tanong nyo na lang po kasi di ko din po kasi alam. Sige, Ay, okay lang ba? Salamat. Salamat po. May mga tao din, may mga kumain tayo na low rate, low rate din. Na maliliit na ang servisyo ng gobyerno just because wala kang alam sa technology or allergic ka sa mga makabago. Dapat hindi ko doon trending ko. Hindi dapat maliliit lang. Tama po yun. At yun din ang nais namin i-emphasize. Having national ID won't necessarily exclude you from receiving assistance from the DSWD. Hindi ito ang dahilan para hindi ikaw ay makatanggap ng ayuda sa DSWD. Gayon pa man, tuwing kami ay nakakaharap ng mga kliyente ng DSWD walang national ID, sila ay tinutulungan namin na i-link sa PSA. Sa kasalukuyan, Sir Alvin, halimbawa sa Corby, meron kaming mga family. Kaya na-drop na natin sila. So kung nakakuha din tayo ng back to back, di tayo nakapag-play muna Paranaque hanggang dyan sa may Ayala Moos. Kasi alam mo natin ang dahilan kung bakit. At nakakuha tayo mula doon sa may Ayala Moos to dito sa may Muwa at yan na lang po yung ipinlay natin. Okay? So maraming salamat po. God bless para po.